Kumalabog ang puso ni Marco sa bawat pagtibok, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa text message sa kanyang lumang cellphone. Last warning, bukas ang deadline, hindi nyo na makikita ang bahay nyo pagkatapos nito. Ang mga salitang iyon ay hindi lang banta, iyon ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Inangat niya ang tingin mula sa maliit at madilim na silid ng inuupahan nilang bahay. Sa kabilang sulok, nakaupo sa sahig ang kanyang nanay, nakatabon ang palad sa mukha habang tahimik na humihikbi. Ang payat na balikat nito ay umaalog-alog sa bawat pagluha. Sa gilid naman, mahigpit na nakayakap sa nanay niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ella, na nakatingin sa kanya ng may takot at pagtataka sa mga mata. Pakiramdam ni Marco, sumisikip ang dibdib niya para siyang sinasakal ng sariling walang kakayahan. Isang linggo na silang ganito, isang linggo ng panay ang sigawan ng mga naniningil ng utang, panay ang iyak ng nanay niya, panay ang tanong ni Ella kung bakit sila aalis sa bahay nila. Ang lahat ng bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Siya, si Marco de Leon, isang honor student sa abogasya, ang pag-asa ng kanilang pamilya ay walang magawa. Ilang beses na siyang nag-apply, ilang beses na siyang kumatok sa mga pinto, ngunit sa bawat pagkakataon, ang nakukuha niya ay hindi pa sapat ang karanasan mo o bumalik ka kapag abogado ka na. Paano pa siya magiging abogado kung bukas wala na silang matitirahan? Paano pa niya matutupad ang pangarap ng kanyang yumaong ama na makitang may isang abogado sa kanilang pamilya? Ang lahat ng pangarap na iyon ay nagmistulang abo. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang maghirap ang nanay niya ng ganito. Hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Kailangan niyang gumawa ng paraan, kahit paanong paraan. At sa ganoong pag-iisip, biglang sumulpot sa kanyang isip ang tawag na natanggap niya kaninang umaga. Isang alok mula sa isang kilalang law firm. Isang alok na higit pa sa trabaho. Isang alok na may kasamang kasal. Humugot siya ng malalim na hininga at pagkatapos ay bumuntong hininga, tumayo siya, nilapitan ng nanay at kapatid niya. Nanay, Ella, pagtawag niya, aayusin ko po ito. Hindi po tayo mawawalan ng bahay. Kahit pilit ang ngiti niya, nakita niya ang bahagyang pagkabuhay ng pag-asa sa mata ng nanay niya. Iyon ang nagtulak sa kanya, iyon ang naging lakas niya. Kinabukasan, nahanap ni Marco ang kanyang sarili sa loob ng isang gusali na tila higit pa sa opisina ng isang abogadong pangkumpanya. Isa itong palasyo na yari sa salamin at bakal. Bawat sulyap sa marmol na sahig, sa naglalakihang painting, sa mga receptionist na nakasuot ng mamahaling uniforme ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kalagayan, isang munting langgam sa mundo ng mga higante. Dinala siya sa pinakataas na palapag. Isang malaking pinto ang bumukas at bumungad sa kanya ang opisina na tila mas malaki pa sa buong bahay nilang mag-anak. Sa likod ng isang napakalaking desk na gawa sa dark wood at may naglalakihang bintana na tanaw ang buong skyline ng Manila, nakaupo ang isang babae. Doña Elegancia Ramirez Vargas. Ang pangalan pa lang ay may bigat na. Eleganteng-elegante ito sa suot nitong itim na business suit na nagpapatingkad sa makinis nitong balat at sa maikli ngunit perpektong gupit nitong buhok. Wala man lang ngiti sa labi nito. Ang mga mata nito ay matalim, direktang nakatingin sa kanya na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Marco, hinuhubaran siya ng tingin nito. Maupo ka, Ginoong De Leon, malamig na bati ni Doña Elena. Ang tinig nito ay may autoridad na hindi matatawaran. Umupo si Marco sa upuan sa tapat ng desk. Pinipilit na huwag magpakita ng anumang panginginig kahit pa nasa loob niya ay para siyang ice cream na natutunaw. Alam kong nagulat ka sa alok ko.
patuloy ni Elena habang may nilalaro-laro sa mga kamay nito na isang mamahaling ballpen. At sigurado akong alam mo na rin ang kondisyon. Tumango si Marco. Alam niya. Mula sa tumawag sa kanya, ipinaliwanag na ang trabaho ay ang pagpapakasal kay Doña Elena kapalit ng isang malaking halaga na sapat para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at makapagpatayo ng bagong buhay. Isang kasal na walang pagmamahalan, isang kasal na parang transaksyon. Ako ay isang babaeng praktikal, Ginoong De Leon. Walang panahon para sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang, ani Elena, at sa bawat salita nito ay tila binibigyang diin nito ang kanyang pagiging matanda at ang pagiging gamit ni Marco. Ang kailangan ko ay isang asawa sa papel. Isang asawa na magsisilbing proteksyon sa akin mula sa mga mapagsamantala, at ang kailangan mo ay pera. Pera para sa iyong pamilya. Direkta ang mga salita nito, ngunit ang lamig sa tinig nito ay nagbigay sa kanya ng kaba. Bakit? Bakit niya kailangan ng ganito? Isang babaeng kasing yaman at kapangyarihan nito, bakit kailangan pang magpakasal sa isang tulad niya? Mayroon akong legal team na mag-aasikaso ng lahat ng papeles. Pagpapatuloy nito, tila nabasa ang kanyang pag-iisip. Ikaw, sa kabilang banda, ay kailangan lang pirmahan ng mga ito at gampanan ang iyong papel. Anong papel? Tanong ni Marco, hindi mapigilang magtanong. Tumaas ang isang kilay ni Doña Elena. Ang maging asawa ko, ang maging kabahagi ng aking tahanan, at ang manatiling tapat sa ating kasunduan. Biglang tumindig si Elena, lumapit sa bintana at tiningnan ang cityscape. Ginoong De Leon, may nakaraan tayo. May utang na loob ang iyong pamilya sa akin, isang utang na hindi pera ang kabayaran, kundi dangal. Naguluhan si Marco. Dangal? Ano ang ibig nitong sabihin? Ang iyong ama. Si Mang Ricardo De Leon, patuloy ni Elena, ang boses nito ay biglang naging mas mababa, mas may bigat, ngunit puno ng pagkadismaya. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat noon. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang ama na itinuturing niyang pinakamarangal na tao sa buong mundo? Hindi. Hindi iyon totoo. Naniniwala akong wala kang alam sa nangyari, sabi ni Elena, ngunit walang anumang empatiya sa tinig nito. Ngunit ang dugo ay dugo, Ginoong De Leon. Ang iyong apelyido ay may tatak ng kasalanan sa akin. Naramdaman ni Marco ang kirot sa dibdib niya. Kasalanan? Ang kanyang ama ay isang tapat na accountant. Hindi nito magagawa ang inakusa sa kanya. Kung hindi mo ito tatanggapin, ayos lang, sabi ni Elena, bumalik sa kanyang upuan. Ang mga mata nito ay muling matalim. Hahayaan ko ang batas na gumulong. At tiyak akong alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan sa inyong pamilya. Iyon ang sandaling naramdaman ni Marco na wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang dangal, ang pangalan ng kanyang ama ay nakasalalay sa pagtupad sa kasunduang ito. Kung hindi siya papayag, tiyak na lalo lang silang lulubog sa problema. Mawawalan sila ng bahay at ang pangalan ng ama niya ay tuluyang madudungisan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naalala ang mga ngiti ng kanyang nanay at Ella, ang pag-asa sa mga mata nila, ang pangako niya sa sarili niya na poprotektahan niya sila. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay mahina, ngunit may matinding pait. Naglabas si Elena ng isang folder. Pirmahan mo ito, ito ang kasunduan. Ang petsa ng kasal ay sa susunod na linggo. Ang mga kamay ni Marco ay nanginginig habang iniaabot sa kanya ang pen. Tiningnan niya ang papeles, isang marriage contract, isang pirma. Isang pirma na magbibigay sa kanyang pamilya ng kapayapaan, ngunit sa kanya ay parang isang kadena na magbibigkis sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili. Ang bawat linya, ang bawat salita ay tila nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang presyo ng kalayaan ng kanyang pamilya
ay ang kanyang sariling kalayaan. Inangat niya ang pen. Naramdaman niya ang malamig na tinta sa kanyang daliri. Pipirmahan niya ito. Hindi para kay Elena, kundi para sa pamilya niya, para sa pangarap ng kanyang ama. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa opisina nang lagdaan niya ang kontrata. Tila kasabay nito ay may bahagi ng kanyang sarili ang namatay. Isang bahagi na puno ng pangarap, pag-asa at pag-ibig. Magaling, Ginoong De Leon, sabi ni Elena, may bahid ng pananagumpay sa tinig nito. Welcome sa iyong bagong buhay. Isang linggo ang lumipas at muling nahanap ni Marco ang kanyang sarili sa harap ng isang napakalaking gate ng isang mansyon, ang mansyon ng mga Ramirez Vargas. Ito na ang araw ng kanyang kasal. Ngunit walang abay, walang bulaklak, walang bisita. Tanging isang simple at tahimik na seremonya sa loob ng mansyon na pinirmahan lamang ng mga mahahalagang saksi at isang huwes. Ang nanay niya at si Ella ay hindi niya pwedeng papuntahin, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa kahilingan ni Elena. Ito raw ay para sa privacy. Pakiramdam niya, ikinahihiya siya. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting barong na tila hindi bagay sa kanya, na tila pilit na ipinasuot sa isang manikin. Ang kanyang puso ay walang laman, ang kanyang mga mata ay blanko. Wala siyang maramdaman kundi pangingilig at isang malalim na hinanakit. Isang lalaking puno ng pangarap ay ngayon nakatayo sa dulo ng kanyang paglalakbay, hindi para sa pag-ibig kundi para sa isang transaksyon. Pinihit niya ang hawakan ng gate. Bumukas ito ng dahan-dahan, tila naghihintay na pumasok ang kanyang kapalaran. Sa loob ng mansyon, sa malawak na salas, nakaupo si Doña Elena, nakangiti ng tipid sa salamin. Ang kanyang kasal, ang kanyang pananagumpay, ang simula ng kanyang paghihiganti. Ang ngiti sa labi ni Elena ay bahagya lang at hindi umabot sa kanyang mga mata. Matagal na panahon na simula nang huli siyang ngumiti ng totoo. Ngayon, ang ngiting ito ay refleksyon ng tagumpay ng isang perpektong simula ng paghihiganti. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana sa kanyang silid, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Ilang minuto pa at formal na siyang magiging asawa ni Marco De Leon, ang anak ng lalaking sumira sa kanya. Nakamit mo na ang gusto mo, Doña Elena. Mahinang bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang isang maliit na larawan sa mesita. Larawan ng kanyang yumaong asawa, si Don Eduardo Ramirez. Ang mga mata ni Elena ay lumambot ng bahagya, ngunit pagkatapos ay muling nanigas. Naalala niya ang araw na iyon, ang araw na gumuho ang kanyang mundo. Isang tawag sa telepono ang nagbalita ng aksidente ni Eduardo at kasunod niyon, ang nakakabinging balita na ang kumpanya ni Eduardo, ang pundasyon ng kanilang yaman, ay nalugi dahil sa pandaraya. Ang sinisisi, si Mang Ricardo De Leon, ang trusted accountant ni Eduardo. Hindi niya kailanman makakalimutan ang mga titig ng kanyang mga biyenan, ang mga bulungan ng mga kaibigan. Isang hamak na probinsyana lang siya, hindi niya alam ang pasikot-sikot ng negosyo. Kung hindi niya sana pinakialaman ang kumpanya, hindi sana nangyari iyon. Ang lahat ng sisi ay ibinato sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na tinapakan at itinapon. Hindi ko lang siya asawa, Eduardo, bulong niya sa larawan. Siya ang lahat ng mayroon ako at kinuha nila iyon sa akin. Ngayon, ibabalik ko ang kinuha nila sa sarili kong paraan. Kumatok si Ate Mila sa kanyang pinto. Si Ate Mila, ang matagal na niyang kasambahay, ang nakakita sa lahat ng pinagdaanan niya. Doña Elena, handa na po ang lahat, sabi ni Ate Mila. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Huminto si Elena sa harap ng salamin, sinuri ang kanyang hitsura. Perpekto. Walang bahid ng anumang emosyon maliban sa determinasyon. Hindi ko maintindihan, Doña Elena. Malakas ang loob na sabi ni Ate Mila habang inaayos ang buhok niya.
Bakit po si Ginoong De Leon, ang anak po ng, hindi po ba mapanganib ito para sa inyo? Tiningnan ni Elena si Ate Mila sa salamin. Ang mga mata nito ay matalim. Mapananganib? Hindi, Ate Mila, ito ang katarungan. Kailangan nilang maramdaman ang sakit na naramdaman ko, ang kawalan ng pag-asa na naramdaman ko. Huminga siya ng malalim. Gusto kong makita niya kung paano gumuho ang kanyang pamilya tulad ng pagguho ng akin. Gusto kong makita niya kung paano siya maging preso sa isang buhay na hindi niya pinili. Alam niyang hindi maintindihan ni Ate Mila ang lalim ng kanyang galit, ngunit wala na siyang pakialam. Ang kailangan niya ngayon ay ang katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pero Doña Elena, inosente po ang binatang iyon, pabulong na sabi ni Ate Mila, tila natatakot. Inosente? Singhal ni Elena. Ang dugo ng ama niya ang dumadaloy sa kanya, ang apelyido niya ang may sala. At sa mundong ito, Ate Mila, ang sala ng magulang ay madalas napasan ng mga anak. Tumalikod si Elena mula sa salamin, ang ngiti sa kanyang labi ay mas naging malinaw. Huwag kang mag-alala, Ate Mila, ito ay isang laro at ako ang mananalo. Ang seremonya ng kasal ay tahimik, halos walang buhay. Ang huwes ay nagbasa ng mga linya, si Marco at Elena ay nagpalitan ng oo, at ang singsing ay isinuot sa kanilang mga daliri. Wala man lang palakpak, walang kagalakan. Para itong isang transaksyon sa negosyo, hindi isang pagsasama ng dalawang kaluluwa. Pagkatapos ng pirmahan sa papeles, tiningnan ni Elena si Marco. Ang mga mata nito ay blanko, walang emosyon, parang isang figura na walang buhay. Iyon ang gusto niya, iyon ang kanyang layunin, ang makita, ang pagdurusa, maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Ginoong De Leon. Malamig na bati ni Elena habang itinuturo ang malaking hagdanan. Simula ngayon, dito ka natitira at susundin mo ang lahat ng aking patakaran. Kinabukasan, nagsimula ang bagong buhay ni Marco. Hindi siya pinayagan ni Elena na magpatuloy sa pag-aaral ng abogasya. Sa halip, inatasan niya itong magtrabaho sa kanyang kumpanya bilang isang personal assistant sa kanyang opisina. Ngunit alam ni Marco na isa lang itong paraan para bantayan siya. Araw-araw, sinisiguro ni Elena na mararamdaman ni Marco ang pagiging bilanggo niya. Binibigyan niya ito ng mga gawaing walang saysay, mga papeles na hindi naman mahalaga at panay ang pagpuna sa bawat maliit na pagkakamali nito. Ginoong De Leon, hindi ganyan ang pag-aayos ng mga papeles. Maging mas masinop ka, sabi niya isang beses habang itinapon ang mga dokumento sa desk ni Marco. Huwag mong kalimutan, Ginoong De Leon, ang iyong trabaho ay ang maging asawa ko. Hindi ka na isang estudyante ng abogasya. Kalimutan mo na ang mga pangarap mo, sabi niya sa isa pang pagkakataon habang nasa hapagkainan sila. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga empleyado, ang mga nakakalukong ngiti ng mga bantay. Alam niyang pinagtatawanan siya ng lahat, ngunit mas masakit para kay Marco ang mga tingin ng awa mula sa mga kasambahay, lalo na kay Ate Mila. Isang gabi, habang naghahanda ng kanyang mga papeles si Elena sa kanyang library, nakita niya si Marco sa garden, nakaupo sa isang bangko, nakatingala sa langit, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa isang sandali, nakaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang dibdib, isang kakaibang pakiramdam na hindi niya inasahan. Ngunit mabilis itong nawala. Naalala niya ang sakit, ang galit. Lumapit siya kay Marco, dala ang isang lumang kahon. Ginoong De Leon, malamig na tawag niya. Nilingon siya ni Marco, nagulat sa kanyang presensiya. Alam kong may interes ka sa batas, sabi ni Elena, sabay lapag ng kahon sa tabi ni Marco. Narito ang ilang papeles, mga dokumento mula sa kumpanya ni Don Eduardo at ng iyong ama. Binuksan ni Marco ang kahon. Puno ito ng mga lumang dokumento, mga kontrata, financial statements. Nagulat siya. Bakit niya ibibigay ang mga ito sa kanya?
Basahin mo ang mga ito, pag-aralan mo. Kung mayroon kang makita na hindi akma, sabihin mo sa akin, utos ni Elena. Ang mga mata nito ay may kakaibang kinang. Gusto kong malaman mo mismo kung gaano kalaki ang kasalanan ng iyong ama at kung gaano katindi ang pagdurusa na idinulot niya. Tiningnan ni Marco ang kahon, pagkatapos ay tiningnan si Elena. May pait sa kanyang mga mata, isang halo ng galit at pagtataka. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ngayon, Ginoong De Leon, pumasok ka na at simulan mo na ang iyong trabaho. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Marco na mag-isa, nakatitig sa kahon ng mga lihim. Ang ginto ay nagmistulang bilangguan at si Marco ang kanyang pinakabagong, pinakapaboritong preso. Umaga pa lang ay nakasubsob na si Marco sa mga lumang papeles. Ang kahon na ibinigay ni Doña Elena ay naglalaman ng isang dekadang halaga ng mga dokumento ng kumpanya ni Don Eduardo Ramirez mula sa financial reports, contracts, hanggang sa mga minutes ng board meetings. Ang lahat ay nakasulat sa Tagalog at Ingles at ang iba ay puro numero na tila maze na imposibleng malutas. Sa simula, nagulat siya na ibinigay sa kanya ito ni Elena. Ngunit nang marinig niya ang huling salita nito tungkol sa kasalanan ng kanyang ama, doon niya naintindihan. Isa itong torture, isang paraan para lalong idiin sa kanya ang kasalanan ng kanyang ama. Gayunpaman, sa loob niya, nakita niya ito bilang isang oportunidad. Isang pagkakataon para malaman ang buong katotohanan. Sinimulan niya ang pagsusuri sa mga dokumento na may kinalaman kay Mang Ricardo, ang kanyang ama. Lumang kontrata, mga record ng transaksyon at financial statements. Bawat pahina ay binasa niya ng maingat. Ang kanyang isip na hinasa sa mga libro ng batas ay nagsimulang maghanap ng anumang hindi akma, anumang mali. At doon niya nakita isang pirma, ang pirma ng kanyang ama sa isang loan agreement na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang penmanship ay may bahagyang pagkakaiba. Hindi masyadong halata, pero sa matalas niyang mata, nakita niya ang pagkabigkas ng ilang letra ay kakaiba. May bahid ng pagdududa, sinundan niya ang trail. May mga transaksyon na tila hindi pumasok sa tamang proseso. May mga bayarin na masyadong malaki para sa isang simpleng accountant. At may mga petsa na tila nagmamadali, na parang sinadyang ilihim. Hindi ito ang paraan ng pagtatrabaho ng kanyang ama. Kilala si Mang Ricardo sa kanyang pagiging metikuloso at matapat. Ang pagiging maingat nito sa bawat sentimo ng kumpanya ay hindi niya makakalimutan. Hindi ito tama, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa isang dokumento. May nagmamadali sa isang bagay. May nagtatago. Ang pagdududa ay unti-unting lumago, naging isang matinding hinala. Naramdaman niya ang init ng galit na bumabalik sa kanyang dibdib. Hindi sa kanyang ama, kundi sa taong nagbalangkas ng lahat ng ito. Makalipas ang ilang araw, pakiramdam ni Marco ay para siyang nasa isang gintong hawla, napapaligiran ng yaman, ngunit hindi malaya. Hindi niya makakausap ang kanyang nanay o si Ella. Bawat kilos niya ay tila minomonitor. Hindi niya maaaring basta na lamang lumabas ng mansyon. Kinailangan niyang maging maingat. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay si Attorney Benjo, ang kanyang matalik na kaibigan at kaklase sa law school. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Benjo at kailangan niya ng tulong sa isang pagkakataon na pinayagan siyang lumabas para mag-jogging sa kalapit na parke na may kasama pang bantay. Lihim niyang ipinadala ang mensahe kay Benjo. Nagset sila ng meeting sa isang hindi kapansin-pansing coffee shop, malayo sa mansyon at sa mga posibleng mata ni Elena. "Marco, anong nangyayari sa'yo?" bungad ni Benjo na agad bumangon pagkakita sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Hindi ka na sumasagot sa mga tawag ko. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo." "Mahabang kwento, Benjo," sabi ni Marco.
habang umupo sila sa isang sulok na bahagyang madilim. Kailangan kong mag-ingat. Marahil ay minomonitor ang cellphone ko. Ikinuwento ni Marco kay Benjo ang lahat ng alok ng kasal, ang pagiging bilanggo niya at ang kahon ng mga papeles na ibinigay ni Elena. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga hinala tungkol sa pirma ng kanyang ama at ang mga kahina-hinalang transaksyon. Nakinig ng maigi si Benjo, ang kanyang noo ay nakakunot. Napakadelikado niyan, Marco, mahinang sabi ni Benjo. Alam mo ba kung gaano kalakas si Doña Elena? Kung mapagbintangan kang nag-iimbestiga, baka kung ano pa ang gawin sa'yo. Alam ko, Benjo, pero hindi ko pwedeng hayaan ito. Hindi magagawa ng ama ko ang ganoong bagay. Kailangan kong hanapin ang katotohanan, giit ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay na may kagagawan nito. Huminga ng malalim si Benjo. Okay, tutulungan kita, pero mag-iingat tayo, ha? Kailangan nating kumilos ng palihim at kailangan nating maging handa sa anumang mangyari. Inabot ni Benjo ang kamay ni Marco at mahigpit nila itong kinamayan. Sa gitna ng kanyang pagkadesperado, sa wakas ay naramdaman ni Marco na hindi siya nag-iisa. May kakampi siya. Samantala sa mansyon, si Elena ay nagmamasid. Hindi niya direktang sinusubaybayan si Marco sa bawat minuto, ngunit mayroon siyang mga tao na nag-uulat sa kanya. Gusto niyang makita kung paano ito masisira sa ilalim ng bigat ng kasalanan ng kanyang ama. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang isang basag na tunog mula sa kusina. Sumunod siya sa ingay at nakita si Aling Nena, ang pinakabatang kasambahay, na nakaupo sa sahig, umiiyak at nakakalat sa paligid niya ang mga nabasag na plato. Naku, Doña Elena, pasensya na po, pasensya na po. Hikbi ni Aling Nena, takot na takot sa maaaring maging reaksyon ni Elena. Bago pa man makasagot si Elena, nakita niya si Marco na mabilis na lumapit kay Aling Nena. Yumuko ito, hindi nag-aatubili, at nagsimulang pulutin ang mga basag na plato. Okay ka lang, Aling Nena? Hindi ka ba nasugatan? Tanong ni Marco. Ang boses nito ay malumanay at puno ng pag-aalala. Hindi siya nagalit, hindi niya sinisi si Aling Nena. Nagulat si Elena. Inasahan niyang papagalitan ni Marco si Aling Nena o kaya ay iiwasan na lang. Ngunit narito siya, tumutulong. Ako na po, Ginoong De Leon, sabi ni Aling Nena, ngunit pinigilan siya ni Marco. Huwag kang mag-alala, Aling Nena. Maliliit lang to, sabi ni Marco, at pagkatapos ay bumaling sa isang katulong. Pakikuha nga po ako ng dustpan at walis, pati na rin po ng first aid kit. Nakatingin lang si Elena mula sa malayo. Hindi niya maalis ang tingin kay Marco, ang kabaitan nito, ang pagiging mapagmalasakit nito. Ito ay isang bagay na hindi niya nakita sa isang mahabang panahon. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang imahe ng Marco na kanyang nilikha ang sakim na anak ng isang manloloko ay biglang nabasag. Nakaramdam siya ng bahagyang kurot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pagkalito. Kinabukasan, habang nasa dining area si Elena, biglang dumating si Gino Santillan. Si Gino, ang matalik na kaibigan at business partner ng kanyang yumaong asawa, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya at tumulong sa kanya sa mga oras ng pangungulila. Elena, aking sinta, ang tagal nating hindi nagkita, bati ni Gino habang yumakap kay Elena. May bahid ng pagmamayari ang yakap nito, isang bagay na palagi niyang napapansin. Gino, umaga pa lang, sabi ni Elena na bahagyang lumayo. Anong ginagawa mo rito? Bumisita lang ako sa aking matalik na kaibigan. At syempre, para kamustahin ka, ngumiti si Gino, ngunit ang kanyang mga mata ay dumapo kay Marco na kasalukuyang naghahanda ng kanyang kape sa isang sulok ng kusina. Narito pa pala ang ating binatang asawa, sabi ni Gino. Ang tono nito ay may bahid ng panunuya.
Napakasipag naman. Isang abogadong pinag-aaral, ngayon ay nagiging personal assistant. Napakababang loob. Narinig ni Marco ang komento. Naramdaman niya ang init ng galit na bumabalik sa kanyang pisngi. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na sumagot. "Gino, sapat na," sabi ni Elena na tila naiirita sa ugali ni Gino. "Bakit, Elena? Totoo naman ang sinasabi ko. Tignan mo, wala man lang reaksyon." Napakababaw ng lalaking ito, patuloy ni Gino, na tila sinasadyang insultuhin si Marco. "Sa tingin ko, Elena, mas magiging masaya ka kung mag-isa ka na lang o kaya ako ang makasama mo." Nagulat si Marco sa huling sinabi ni Gino. May kakaibang pagnanasa sa tingin ni Gino kay Elena at ang pagmamay-ari na iyon ay hindi nagustuhan ni Marco. "Gino, tigilan mo na," matigas na sabi ni Elena. Ngumiti si Gino. "Sige, Elena, pero tandaan mo, ako ang kakampi mo. Ako lang ang pwedeng magprotekta sa iyo." Ang mga tulad niya at muli niyang tiningnan si Marco nang may pagkasuklam ay mga buwaya lang na handang sumipsip ng iyong dugo. Naramdaman ni Marco na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi lang niya ito pagpapahiya, kundi isang seryosong banta. Ang galit ay halos hindi na niya mapigilan. "Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi ka pwedeng magtiwala sa kahit sino," sabi ni Gino. Ang boses nito ay biglang naging seryoso. "Hindi pa ba sapat ang ginawa ng pamilyang iyan sa iyo?" "Alam ko ang ginagawa ko, Gino," malamig na tugon ni Elena. Gabi na, hindi makatulog si Marco. Ang mga salita ni Gino ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang hinala sa mga papeles, ang mga pagpapahiya ni Elena, at ngayon ang kahina-hinalang ugali ni Gino. Pakiramdam niya ay may mas malalim na nangyayari kaysa sa nakikita niya. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang boses ni Elena mula sa kanyang opisina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Gino," narinig niyang sabi ni Elena. Ang boses nito ay hindi ang malamig at matigas na tinig na nakasanayan niya. May bahid ng pag-aalala, ng takot. "Ang plano mo ay delikado. Hindi ito ang napagkasunduan natin," patuloy ni Elena. "Kailangan nating maging maingat. Ayokong may masaktan pa." Nabigla si Marco. "Gino, ano ang ibig nitong sabihin? May plano? May napagkasunduan?" Ang boses ni Elena ay hindi galit o masaya, kundi balisa. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Sino ang kausap ni Elena sa telepono? At anong plano ang pinag-uusapan nila? Bakit tila natatakot si Elena? At bakit niya binanggit ang pangalan ni Gino sa ganoong tono? Ang lahat ng kanyang hinala ay biglang nagpatong-patong. Ang tawag kay Gino Santillan kagabi ay nag-iwan ng kakaibang alalahanin sa dibdib ni Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang maging maingat o bakit tila may mga bagay na hindi nito sinasabi sa kanya. Ang plano ng paghihiganti ay dapat na malinaw, tapat at matagumpay. Ngunit ang tinig ni Gino, ang pagpipilit nitong kontrolin ang bawat galaw niya, ay nagdulot ng pagkabalisa. Umalis si Marco ng maaga dahil sa insidente kay Aling Nena at sa pagkabalisa niya, binigyan niya si Marco ng 1 linggong libreng oras para ayusin ang mga papeles sa kondisyon na hindi ito aalis sa mansyon ng walang bantay. Ngayon, nakita niya si Marco na naglalakad patungo sa library, dala-dala ang lumang kahon ng mga dokumento. Nagkunwari si Elena na hindi niya ito napansin, ngunit lihim siyang sumilip mula sa kanyang opisina. Nakita niya si Marco na umupo sa isang sulok ng library sa ilalim ng isang bintana at muling binuklat ang mga papeles. Ang araw ay tumatama sa kanyang mukha at ang pagtutok nito sa bawat pahina ay halata. May ilang oras na siyang nakatitig kay Marco. Nakita niya kung gaano ito kaseryoso. Ang noo nito ay nakakunot, ang mga mata nito ay puno ng konsentrasyon. Hindi ito ang larawan ng isang lalaking walang pakialam o isang lalaking walang prinsipyo. Hindi ito ang taong inilarawan sa kanya ni Gino
o ang taong pinaniniwalaan niyang nagnanais na samantalahin ang kanyang kayamanan. Isang lumang aklat ng batas ang nakabukas sa tabi ni Marco na tila ginagamit nitong reference. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga pahina, ang kanyang bibig ay minsanang gumagalaw na parang bumubulong. May spark sa mga mata nito, isang apoy na tila matagal nang nakalimutan ni Elena. Ang apoy ng kaalaman, ang apoy ng pangarap. Isang kurot ng inggit ang naramdaman ni Elena. Matagal na niyang kinalimutan kung paano magkaroon ng ganoong klaseng pagnanasa. Sa kanyang mundo, ang lahat ay tungkol sa kapangyarihan, kontrol at paghihiganti. Nakita niya kay Marco ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang inosente at puro na pangarap. Kinabukasan, isang gabi na puno ng katahimikan sa mansyon. Si Marco ay abala pa rin sa mga papeles. Napansin ni Elena na hindi na siya gaanong kinakagalitan o binibigyan ng mga walang saysay na gawain. Nagsimula siyang obserbahan ang mga aksyon ni Marco, hindi na bilang isang manloloko, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang lutasin. Ginoong de Leon, pwede ba tayong makiusap sandali? Nagulat si Marco sa presensiya ni Elena sa library. Agad nitong isinara ang folder na hawak. May problema ba, Doña Elena? Tanong ni Marco. Ang kanyang tinig ay nag-iingat. Umupo si Elena sa silya sa tapat niya na bahagyang lumayo mula sa mga dokumento. Hindi, gusto ko lang magtanong, ano ang pangarap mo? Natigilan si Marco. Ang tanong ay simple, ngunit tila bumalik ang lahat ng sakit at pag-asa na matagal na niyang inilibing. Pangarap ko po, ulit niya, ang maging isang mahusay na abogado, ang tulungan ang mga taong walang boses, ang ipaglaban ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay nagningning habang nagsasalita. Nakita ni Elena ang passion sa kanyang mga mata. Ang tunay na pagnanasa, ang ama ko po. Matagal na niyang gusto na mayroong maging abogado sa pamilya namin. Naipangako ko po sa kanya, natutuparin ko iyon. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Kahit po ngayon, nawala na siya, gusto ko pa ring tuparin ang pangako ko sa kanya. Gusto ko pong maipagmalaki niya ako. Isang kurot sa puso ni Elena ang kanyang naramdaman. Ang pangako, ang pagmamalaki. Ang pag-ibig sa isang yumaong magulang. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya, nangako sa kanyang ama na magiging matagumpay siya. Paano mo natatanggap ang lahat ng ito? Tanong ni Elena nang hindi niya namalayan. Ang pagkakulong sa mansyon na ito, ang pagtalikod sa iyong pangarap, ang pagiging asawa ko. Tumayo si Marco, lumapit sa bintana at tiningnan ang madilim na kalangitan. Para po sa pamilya ko, para po sa nanay at kapatid ko, hindi ko po pwedeng hayaan na masira ang buhay nila dahil sa akin. Kahit po ang sarili ko ang magsakripisyo. Ang mga salita nito ay nagdulot ng isang matinding epekto kay Elena. Ang walang pag-iimbot na pag-ibig sa pamilya. Isang pag-ibig na matagal na niyang kinalimutan. Isang pag-ibig na hindi niya nakita kay Don Eduardo o kahit kanino pa. Naglakad siya papunta kay Marco, tumayo sa tabi nito at magkasama silang tiningnan ang kalangitan. Alam mo, Ginoong de Leon, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa nakasanayan niya. Minsan, ang pag-ibig ay nagdudulot din ng sakit. Minsan, mas maganda kung wala kang minamahal para hindi ka masaktan. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi po ako naniniwala doon, Doña Elena. Kung wala po tayong minamahal, ano pa po ang silbi ng buhay natin? Hindi nakasagot si Elena. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa kanyang puso. Ang lalim ng kanyang pananaw ay nagulat sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumalaw muli si Gino Santillan sa mansyon na tila mas naging dominante. Elena, darling, bakit mo pinababayaan ang taong iyan?
sabi ni Gino habang nakatingin kay Marco na nag-aayos ng mga bulaklak sa salas. Isang gawain na ipinag-utos ni Elena para muli itong hamakin. Dapat ay mas pinaghihirapan mo pa iyan para matuto. Gino, may sarili akong paraan, malamig na tugon ni Elena. Hindi niya gusto ang tono ng pananalita ni Gino. Ang paraan mo? Naku, Elena, alam kong nag-aalala ka sa akin. Sa iyo lang ako nagtitiwala, sabi ni Gino habang hinawakan ang kamay ni Elena. May kakaibang pagmamay-ari sa hawak nito. Ako lang ang tunay mong kakampi. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang sinuman, lalo na ang mga tulad niya. Tiningnan ni Elena ang kamay ni Gino. Ang hawak nito ay masyadong mahigpit. Nagbibigay sa kanya ng pagkairita. Gino, please, nasa bahay tayo. At ano naman, ako ang kaibigan ng iyong yumaong asawa. Ako ang tumulong sa iyo noon. Ako ang nagbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa pamilya de Leon, sabi ni Gino. Ang boses nito ay puno ng pagpipilit. Huwag mong kalimutan iyan, Elena. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman ang katotohanan. Ang mga salita ni Gino ay nagdulot ng bahagyang pagdududa kay Elena. Ang katotohanan? Ang lahat ng impormasyon na nakuha niya tungkol sa pandaraya ni Mang Ricardo ay nanggaling kay Gino. Si Gino ang nagbigay sa kanya ng mga papeles, ang nagkumpirma sa kanyang mga hinala, ang nagtulak sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Biglang naramdaman niya ang lamig. Paano kung may tinatago si Gino? Paano kung may bahagi ng kwento na hindi niya nalalaman? Gabi na, hindi makatulog si Elena. Ang mga salita ni Gino ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagiging kontrol nito, ang pagpipilit nito na siya lang ang mapagkakatiwalaan niya. At ang pinaka-nakakabahala, ang pag-amin nito na siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Mang Ricardo. Tumayo siya mula sa kanyang kama at nagpunta sa library. Nandoon pa rin si Marco, nakasubsob sa mga papeles. Nakaramdam siya ng isang kakaibang damdamin, isang halo ng pag-aalala at pag-asa. Lumapit siya ng tahimik kay Marco. Nakita niya na ang mga dokumento na pinag-aaralan nito ay hindi na ang mga lumang kontrata. Ito ay isang detalyadong financial report na may mga nakasulat na annotations at question mark sa gilid. Ang noo ni Marco ay nakakunot, na tila may malalim itong iniisip. Tiningnan niya ang mga papel. Isang pahina ang nagpakita ng isang complex na flowchart ng mga transaksyon na may mga pangalan ng iba't ibang kumpanya at individual. May isang pangalan na biglang tumalon sa kanyang mga mata, isang pangalan na pamilyar. Gino Santillan. Ang pangalan ni Gino ay lumabas bilang isang koneksyon sa isang offshore account at sa isang serye ng mga transaksyon na tila wala sa lugar. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba. Ano ito? Lihim siyang lumayo. Hindi na malayan ni Marco ang kanyang presensiya. Ngunit bago pa man siya makalayo, nakita niya si Marco na kumuha ng kanyang cellphone. Mabilis nitong kinuhanan ng litrato ang isang partikular na dokumento, pagkatapos ay agad na ibinalik ang cellphone sa bulsa. Parang tumigil ang paghinga ni Elena. Ano ang ginagawa ni Marco? Bakit niya kinukuhanan ng litrato ang mga papeles? Mayroon ba itong planong ilabas ang mga impormasyong ito? Biglang bumalik ang lahat ng kanyang hinala. Ang pagtitiwala na nagsisimulang umusbong ay agad na naglaho. Ano ba talaga ang intensyon ni Marco? Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan, ang kabaitan ni Marco o ang pagiging sutil nito. Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay mayroong malaking misteryo sa likod ng lahat ng ito. At tila ang misteryong iyon ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Naramdaman ni Marco ang lamig sa pagitan nila ni Elena mula ng gabing iyon. Hindi niya sigurado kung nakita siya nitong kumukuha ng litrato, ngunit ang matalim na tingin nito at ang biglang paglamig ng pakikitungo nito ay sapat na para malaman niyang may nagbago. Gayunpaman,
Ang galit at determinasyon na mahanap ang katotohanan ay mas matindi pa sa anumang takot. Maaga pa lang, lihim na nagkita sina Marco at Attorney Benjo sa isang food park sa isang sulok ng Maynila. Ang lugar ay abala, puno ng tao at ingay, perpekto para sa isang lihim na pagpupulong. Ipinakita ni Marco ang mga litrato ng mga dokumento, lalo na ang flowchart na nagpapakita ng koneksyon ni Gino Santillan sa mga offshore account. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang lahat, Benjo, sabi ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pagkabigla. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali ang mga transaksyon. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga butas sa financial reports. Ginagamit nila ang mga kumpanyang ito para mag-launder ng pera. Pinag-aralan ni Benjo ang mga litrato, ang kanyang noo ay nakakunot. Tama ka, Marco. At ang pirma ng ama mo sa mga loan agreements, posibleng peke ito o kaya ay pinilit siya. Ginawa siyang front. Pero sino ang may kakayahang gawin ito? Tanong ni Marco. At bakit si ama ang pinili nila? Sa mundo ng malalaking negosyo, Marco, walang imposible, sabi ni Benjo. Pero isang pangalan ang patuloy na lumalabas. Si Gino Santillan. Siya ang dating business partner ni Don Eduardo. Kung may gustong makinabang sa pagkawala ni Don Eduardo at sa pagkasira ng negosyo, siya ang may pinakamalaking motibo. Naglakad-lakad sila sa gitna ng mga tao, tila nag-iingat na walang makarinig sa kanila. Kailangan nating patunayan iyan, Benjo, giit ni Marco. Hindi lang para kay ama, kundi para na rin kay Elena. Ginagamit siya ni Gino. Nagpasiya silang subaybayan ng mga galaw ni Gino Santillan. Sa loob ng ilang araw, lihim silang sumusunod dito. Nakita nila si Gino na pumapasok sa mga lugar na hindi karaniwan para sa isang negosyante, mga sugalan, mga bar na may reputasyong pinagpupulungan ng mga taong may shady dealings. Nakita nila itong nakikipag-usap sa mga kilalang tao sa underground network, mga loan shark at mga fixer. Ang lahat ng nakikita nila ay nagkukumpirma sa kanilang hinala. Hindi lang ito pandaraya sa negosyo, Marco. Bulong ni Benjo isang gabi habang nakatago sila sa isang sasakyan. Minamasdan si Gino na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga armadong lalaki. Mas malalim pa ito. May koneksyon si Gino sa mga mas mapanganib na tao. Isang hapon, habang si Marco ay abala sa pagsusuri ng mga lumang computer files sa library ng mansyon na may pahintulot ni Elena sa ilalim ng trabaho niya, nakakita siya ng isang nakatagong folder. Hindi ito karaniwang folder. Protektado ito ng password. Kinamot ni Marco ang kanyang ulo. Sinubukan niya ang iba't ibang password, mga petsa ng kapanganakan, pangalan ng kumpanya, pangalan ni Don Eduardo. Ngunit wala. Think, Marco, think, bulong niya sa sarili. Ano ang pinakamahalaga kay Don Eduardo? Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa? Sinubukan niya ang pangalan ni Elena? Wala. Biglang sumagi sa kanyang isip ang pangalan ng dating aso ni Don Eduardo o kaya ang pangalan ng una nitong kumpanya. Ngunit wala pa rin. Biglang, sa isang huling pag-asa, sinubukan niya ang pangalan ni Gino Santillan. Click. Bumukas ang folder. Nandoon, isang serye ng mga email, mga liham sa pagitan ni Don Eduardo at Gino Santillan. At ang mga nilalaman nito ay nagpatigil sa paghinga ni Marco. Ang mga email ay nagdedetalye ng isang komplikadong plano. Isang plano na may kinalaman sa paggamit ng kumpanya ni Don Eduardo para sa money laundering. At ang pinakanakakagulat sa lahat, ang isang email ay nagkukumpirma na si Mang Ricardo de Leon ay pinilit, sinuhulan at pagkatapos ay ginawang fall guy para sa buong operasyon. Si Gino Santillan ang utak ng lahat. Siya ang nagplano, siya ang nagmaniobra. Hindi, bulong ni Marco habang nakatitig sa screen. Ang kanyang puso ay kumalabog.
Nagulantang siya sa laki ng kasinungalingan. Mayroon ding mga audio files na nakatago sa folder, isang recording. Pag-click niya, narinig niya ang boses ni Gino. Nagbibigay ng utos sa isang tao na ayusin ang mga papeles para masisi si Mang Ricardo. At sa huling bahagi ng recording, narinig niya ang boses ni Don Eduardo na tila nagulat at natatakot. "Gino, ano ang ginagawa mo? Hindi ito ang usapan natin." Ang boses ni Don Eduardo ay biglang humina at pagkatapos ay narinig ang isang basag na tunog at pagkatapos ay katahimikan. Pinatay ni Marco ang recording. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi lang pandaraya sa negosyo, hindi lang pagpapahirap kay Mang Ricardo, kundi posibleng may kinalaman si Gino sa pagkamatay ni Don Eduardo, isang seryosong krimen. Kinabukasan, naging matindi ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang sabihin ito kay Elena. Ito na ang oras para malaman nito ang buong katotohanan. Nagpasya si Marco na harapin si Elena sa kanyang opisina sa mansyon. Walang masyadong tao sa umagang iyon. "Doña Elena, kailangan nating mag-usap," diretsong sabi ni Marco habang papasok sa opisina nito. Tumingala si Elena mula sa kanyang papeles. Ang kanyang mukha ay malamig. "May problema ba, Ginoong De Leon?" "May natuklasan ako tungkol sa ama ko at tungkol kay Don Eduardo, ang tunay na may kagagawan ng lahat ng ito." "At ano naman iyon?" putol ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Sasabihin mo ba sa akin na inosente ang ama mo? Sasabihin mo ba sa akin na ikaw ay niloloko ko?" "Hindi, Doña Elena, ang totoo. Ginagamit ka ni Gino Santillan," sabi ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Siya ang utak ng lahat ng ito. Siya ang nanloko kay Don Eduardo. At siya ang nagbalangkas para masisi si ama. Tumaas ang isang kilay ni Elena. "Gino? Si Gino na matalik na kaibigan ng asawa ko? Si Gino na tumulong sa akin sa mga panahong hirap na hirap ako? Hindi ka ba nagpapatawa, Ginoong De Leon? Sinusubukan mo bang i-deflect ang sisi para sa iyong ama?" "May ebidensya ako, Doña Elena," giit ni Marco. "May mga email, may recording." Naglakad si Elena papunta sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng galit. "At saan naman nanggaling ang mga ebidensyang iyan?" "Sa mga papeles na ibinigay ko sa iyo, ang mga papeles na ginamit mo para mag-imbestiga sa akin." Natigilan si Marco. Alam niyang nakita siya nito. "Alam ko na kumukuha ka ng litrato ng mga dokumento ko, Ginoong De Leon." "Akala mo hindi ko napansin?" Malamig na sabi ni Elena. "Akala mo maloloko mo ako? Na ikaw, ang anak ng manloloko, ay mas matalino pa kaysa sa akin?" Naramdaman ni Marco ang kirot sa dibdib niya. Ang kanyang pagkilos ay baliktad na binibigyang kahulugan. "Pinapakinggan kita, Ginoong De Leon, pero alam kong nagsisinungaling ka. Sinusubukan mo lang akong manipulahin," sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay tumaas. "Huwag mong kalimutan kung sino ako. At huwag mong subukang baliktarin ang katotohanan. Ang ama mo ay may sala at ikaw ay nagpapanggap lang." Biglang tumayo si Gino Santillan mula sa isang upuan sa sulok ng opisina na tila kanina pa naroroon, nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Tama si Elena, Marco. Huwag kang magkunwari na ikaw ang biktima rito," sabi ni Gino. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. "Ang katotohanan ay masakit, hindi ba? At minsan, ang katotohanan ay mas mahirap tanggapin." Nagulat si Marco sa presensiya ni Gino. Nakaramdam siya ng matinding galit at takot. Ang lahat ay nakaplano. Ang lahat ay isang laro ni Gino. "Gino, alam kong ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. "May ebidensya ako. Ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng tao ka." Ngumiti si Gino, isang ngiting mapanlinlang. "Ang ebidensya? Naku, Marco, kung may ebidensya ka nga, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makalabas pa rito?"
Naramdaman ni Marco ang pangingilig sa kanyang likod. Nakita niya ang mga bantay ni Elena na nakatayo sa labas ng pinto. Ang lahat ay tila nasa ilalim ng kontrol ni Gino. Kinagabihan, habang papauwi si Marco mula sa isang gawain na ibinigay ni Elena, isang sinadya niyang ipagawa para mapalayo siya sa mansyon, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang kalye ay madilim at kakaunti ang tao. Binilisan niya ang kanyang lakad. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang cellphone na naglalaman ng mga kopya ng email at ang audio recording. Alam niyang ito ang kanyang huling pag-asa. Biglang, may dalawang lalaki ang sumulpot mula sa dilim. Malalaki ang katawan nila at ang kanilang mga mukha ay nakatago sa baseball caps. "Ikaw ba si Marco De Leon?" tanong ng isa. Ang boses nito ay matigas. "Sino kayo?" tanong ni Marco habang sinusubukan niyang umilag. "May nagpapabati lang sa iyo," sabi ng isa pa, at bigla siyang sinuntok sa tiyan. Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Bumagsak siya sa semento, naramdaman ang matinding sakit. Pinagsasapak siya ng mga lalaki, sinisipa. "Huwag ka nang makikialam sa hindi mo naman dapat pakialaman," sabi ng isa habang sinisipa siya sa tagiliran. "Ito ang kabayaran sa iyong pagiging usisero." Pinilit ni Marco na lumaban, ngunit masyado silang marami. Naramdaman niya ang dugo na umaagos mula sa kanyang labi. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang isa sa mga lalaki na kinuha ang kanyang cellphone. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Ang pagkabigla ay tila yelo na kumalat sa buong katawan ni Elena habang nakatitig sa walang malay na anyo ni Marco. Ang benda sa kanyang ulo, ang mga pasa sa mukha, ang mahina niyang paghinga, lahat ay sumuntok sa kanyang puso na matagal nang inakalang manhid na. Hindi ito ang bahagi ng kanyang plano. Ang kanyang paghihiganti ay dapat na malinis, tumpak, hindi marahas, hindi duguan. Nandoon si Attorney Benjo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. "Inambush po si Marco, Doña Elena," sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pagpipigil. Kinukuha nila ang cellphone niya, may hinahanap sila. Cellphone. Kumalat ang lamig mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang tiyan. Ang gabing nakita niya si Marco na kumukuha ng litrato ng mga dokumento ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Marco, puno ng galit at takot, ay umalingaw-ngaw. "Ginagamit ka ni Gino Santillan. Siya ang utak ng lahat ng ito. Posible kaya? Posible kayang siya ang bulag? Posible kayang pinaglalaruan siya ng sarili niyang galit?" Lumapit si Elena sa kama ni Marco. Ang kanyang mga paa ay mabigat, tila may nagtutulak sa kanya na umatras, ngunit mayroon ding nagpipilit na lumapit. Ang lalaking ito na kanyang pinakasalan para maging kasangkapan ng paghihiganti, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa isang gulo na siya mismo ang nagpasimula. "Hindi ko ito inasahan," bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi siya nag-aalala sa reputasyon o sa plano. Nag-aalala siya para sa buhay ng taong ito. "Hindi po ito ang Marco na kilala ko," matalim na sabi ni Benjo na tila binabasa ang kanyang isip. "Huwag niyo po sana siyang huhusgahan, Doña Elena. Pinaglaban niya lang po ang kanyang ama. Pinaglaban niya lang po ang katotohanan." Hindi nakasagot si Elena. Ang matalim na tingin ni Benjo ay tila nagpapakita na alam nito ang bawat sulok ng kanyang paghihiganti. Ang damdamin ng pagkakasala ay unti-unting lumamon sa kanya, kasabay ng isang mas matinding pagdududa kung sino nga ba talaga ang tunay na kaaway. Ang kanyang pagkamuhi sa pamilya De Leon ay nagsimulang maglaho at unti-unting napalitan ng isang kakaibang pag-aalala para kay Marco. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Marco sa ospital. Binisita siya ni Elena ng palihim, sinisiguro na walang makakaalam, lalo na si Gino. Sa bawat oras na nakikita niya si Marco, ang kanyang paghihiganti ay nagiging mas walang kabuluhan.
Ang pagkakita kay Marco na duguan at halos walang buhay ay nagpabalik sa kanya sa kanyang sariling sakit. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa tabi ng kama ni Marco, gising na ito, nakita siya ni Marco. Ang kanyang mga mata sa kabila ng pamamaga ay puno ng pagtataka. Doña Elena, mahina nitong tawag. Ang boses ay bahagyang paos. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, kinuha niya ang baso ng tubig sa tabi ng kama at inalalayan si Marco na makainom. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang init ng balat ni Marco ay nagdulot ng kuryente sa kanyang daliri. Kailangan mong magpahinga, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mas malumanay kaysa sa nakasanayan ni Marco. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tinitigan siya ni Marco, tila sinusuri ang kanyang tunay na intensyon. Bakit po kayo nandito? Huminga si Elena ng malalim. Narito ako para siguruhin na maayos ka at para malaman kung ano ang totoo. Ang totoo? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may matinding pag-asa. Nalaman ko po ang katotohanan, Doña Elena. Si Gino Santillan, siya po ang nanloko sa inyo at sa ama ko, siya po ang may kagagawan ng lahat. Ang ama ko, biktima lang po siya. Natahimik si Elena. Narinig na niya ang mga salitang ito, ngunit ngayon, mula sa bibig ng isang taong halos mawalan ng buhay dahil sa paghahanap ng katotohanan, ang mga salitang iyon ay may bigat na. Isang tinig sa kanyang kalooban ang nagsasabing totoo ang sinasabi ni Marco. Nawala ang cellphone ko, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Pero tandaan ninyo po, Doña Elena, hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko ang mga ebidensya. May mga email at recording na nagpapatunay na si Gino ang may pakana. Nakaramdam si Elena ng kirot na wala ang ebidensya. Ngunit ang mga salita ni Marco ay nag-iwan ng butas sa matigas na dingding ng kanyang hinala. Ang pagtingin nito sa kanya ay hindi nagsisinungaling. Nakita niya ang sinseridad, ang sakit at ang pag-asa sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang kakaibang koneksyon sa lalaking nasa harapan niya. Kinaumagahan, umuwi si Elena sa mansyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Hindi na siya mapakali. Hindi na niya kayang tumingin kay Gino Santillan sa parehong paraan. Ang mga pagdududa ay lalo pang lumalalim. Sa loob ng ilang araw, inobserbahan niya si Gino. Ang pagiging masyadong malapit nito, ang pagiging kontrol nito, ang paraan nitong tanungin siya tungkol sa kalagayan ni Marco, na tila nagmamalasakit, ngunit sa likod ng mga mata nito ay may kakaibang kinang na nagpapahiwatig ng pagtatago. Ang malamig na damdamin na dati para kay Marco ay unti-unting nailipat kay Gino. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Sinimulan niyang lihim na i-cross-check ang mga impormasyon na ibinigay ni Gino sa kanya noon tungkol sa kaso ni Don Eduardo at Mang Ricardo. Naghanap siya ng mga anomalyang hindi niya napansin dati, mga butas sa kwento na kanyang pinaniwalaan ng buong puso. Isang hapon, habang naglilinis si Ate Mila sa library, lihim na lumapit si Elena sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng lumang papel at alikabok ay lalo pang nagdagdag sa bigat ng kanyang misyon. Ate Mila, may gusto akong itanong sa iyo, pabulong na sabi ni Elena, sinisiguro na walang ibang makakarinig. Tungkol kay Don Eduardo, may alam ka ba tungkol sa mga gawain niya bago siya namatay? May napansin ka bang kakaiba sa kanya o sa mga kasama niya? Nagulat si Ate Mila at agad na kinabahan. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang hinahawakan ang feather duster. Naku, Doña Elena, wala po akong alam sa mga ganyan, basta po ako naglilinis lang. Ate Mila, please, kailangan ko ang tulong mo. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pangangailangan, hindi na ng paghihiganti kundi ng katotohanan. Nasa panganib tayo, kailangan nating malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat.
Sa pagtingin sa mukha ni Elena, nakita ni Ate Mila ang determinasyon at ang takot. Isang takot na hindi niya nakita sa kanyang amo noon. "Doña Elena, may napansin po akong kakaiba," mahinang sabi ni Ate Mila pagkatapos ng mahabang pag-aatubili. "Si Don Eduardo po, madalas siyang may kausap sa telepono, mga lihim na tawag sa gabi. At minsan po, nagiging mainit ang ulo niya pagkatapos ng tawag o kaya ay balisa. Hindi po siya tulad ng dati." "Sino ang kausap niya?" tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay kumalabog. "Hindi ko po sigurado, Doña Elena, pero madalas po niyang banggitin ang isang pangalan, Gino." Naramdaman ni Elena ang isang matinding kaba. Ito na nga, ang mga salita ni Marco ay nagiging malinaw na katotohanan. At minsan po, patuloy ni Ate Mila, nakita ko po siyang may hawak na maliit na itim na bagay, tila isang USB. Ilang beses ko po siyang nakita na itinatago niya iyon. Sa tingin ko, ayaw po niyang may makakita. "Nasaan niya itinago?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang bawat salita ay parang isang bulong. "Sa lumang study room po niya, sa loob po ng isang luma niyang libro. Hindi ko po maalala kung aling libro, pero sa tingin ko po ay sa isa sa mga paborito niyang aklat. Madalas po niyang basahin iyon bago siya matulog," sabi ni Ate Mila. Agad na nagpunta si Elena sa lumang study room ni Don Eduardo. Ang silid ay halos hindi na niya pinapansin sa mga nakaraang taon, puno ng alikabok at kalungkutan. Ngayon, ang bawat libro ay tila may lihim na itinatago. Sinimulan niya ang paghahanap. Ang kanyang mga mata ay bumalik-balik sa mga hilera ng libro, naghahanap ng anumang senyales, anumang pahiwatig. Naghanap siya sa mga paboritong aklat ni Don Eduardo, ang mga aklat tungkol sa kasaysayan, negosyo at maging sa mga lumang nobela na minsan ay binabasa niya. Ilang oras na ang lumipas. Ang pag-asa niya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pagkadismaya. "Nasaan ka?" bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa matatandang pahina. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang edisyon ng isang aklat tungkol sa Philippine Corporate Law, isang aklat na alam niyang madalas basahin ni Don Eduardo, lalo na kapag siya ay may problema sa trabaho. Isang aklat na may nakalagay na maliit na marker. Kinapa niya ang likod ng aklat sa pagitan ng mga pahina na minarkahan, at doon niya naramdaman isang maliit, matigas na bagay. Dahan-dahan niyang hinila. Isang itim na USB drive. Maliit at walang anumang marka, tila inilagay para hindi makita. Hawak-hawak ang USB, naramdaman ni Elena ang matinding pagtibok ng kanyang puso. Ito na kaya ang sagot? Ito na kaya ang katotohanan na matagal nang inilihim kay Marco at sa kanya? Ang katotohanan na babaligtad sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan at babaguhin ang lahat ng kanyang desisyon. Hawak ni Elena ang maliit na USB drive. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Sa bawat tibok, para siyang naririnig ang bawat kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng mahabang panahon. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Diretso siyang nagpunta sa kanyang opisina at isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Ang screen ay nagpakita ng ilang folder. May mga financial reports, mga email at isang audio file. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ang folder. Unang binuksan ni Elena ang mga financial reports. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat detalyeng kanyang nakita. Mga transaksyon na hindi niya kailanman nakita sa mga opisyal na record ng kumpanya. Mga kumpanyang offshore na may koneksyon sa mga kilalang illegal activities. At ang paulit-ulit na pangalan na lumalabas sa bawat transaksyon, Gino Santillan. Ang galit ay unti-unting pumalit sa takot. Isang galit na hindi niya naramdaman noon para kay Marco, kundi isang mas matindi at personal na galit.
Si Gino, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang taong tumulong sa kanya sa mga pinakamahirap na panahon, niloko siya. Pagkatapos, binuksan niya ang mga email. Ang mga palitan ng mensahe sa pagitan ni Don Eduardo at Gino ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Si Gino ang utak ng lahat. Siya ang nagplano ng money laundering at siya ang nagbalangkas kung paano gagamitin si Mang Ricardo de Leon bilang front, bilang scapegoat. Hindi, bulong ni Elena habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay naramdaman niya nang buksan niya ang audio file. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at pinindot ang play. Narinig niya ang boses ni Don Eduardo, nag-aalala, natatakot. Gino, masyado ng delikado ito. Hindi ito ang napag-usapan natin. At pagkatapos ay ang boses ni Gino. Malamig, nakakatakot. Eduardo, huwag kang magulo. Tapos na ang lahat. Wala ka nang magagawa. Narinig niya ang isang sigaw ni Don Eduardo at pagkatapos ay isang matalim na tunog, tila may nabasag at pagkatapos katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Hindi lang pandaraya, hindi lang pagpapahirap kay Mang Ricardo, kundi may kinalaman si Gino sa pagkamatay ni Don Eduardo. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. Ang lahat ng kanyang paghihiganti, ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdurusa, lahat ay nakabalangkas sa isang kasinungalingan, sa isang madilim na katotohanan na binalot ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Agad na lumabas si Elena mula sa kanyang opisina. Nagmamadali siyang nagpunta sa ospital. Kailangan niyang makita si Marco. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nadatnan niya si Marco na nakaupo na sa gilid ng kama. Ang kanyang braso ay may benda at ang kanyang mukha ay bahagyang gumaling. Si Benjo ay nasa tabi niya. Marco, tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat sina Marco at Benjo sa kanyang presensiya. Doña Elena, anong nangyari? Tanong ni Marco. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata. Hindi nakasagot si Elena. Lumapit siya, inabot ang USB drive kay Marco. Nandito ang lahat, ang katotohanan. Kinapkap ni Marco ang USB. Tiningnan niya si Benjo at pagkatapos ay tiningnan si Elena. Tama ka Marco, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay basag. Si Gino Santillan. Siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang pumatay sa asawa ko at siya ang nagbalangkas para masisi ang ama mo. Halos mawalan ng lakas si Marco sa kanyang narinig. Ang lahat ng kanyang hinala ay nagkatotoo. Ang kanyang ama ay inosente. Hindi ko alam. Paano ako nakabulag? Sabi ni Elena, ang luha ay tuloy-tuloy sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Inabot niya ang kamay ni Marco at hinawakan niya ito ng mahigpit. Patawarin mo ako. Ang sakit at galit na matagal ng kinimkim ni Marco ay biglang gumaan. Hindi niya inasahan ang paghingi ng tawad mula kay Elena. Hindi po madali ang lahat, Doña Elena, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may pait pa rin. Pero kailangan nating hanapin ang katarungan. Hindi lang para sa ama ko, kundi para na rin kay Don Eduardo. Ngumiti si Elena sa gitna ng kanyang luha. Isang ngiting puno ng kalungkutan, ngunit may bahid ng pag-asa. Tulungan mo ako, Marco. Tulungan mo akong hanapin ang katarungan. Makikipagtulungan kami, Doña Elena, sabi ni Benjo na agad na tumugon. Kailangan nating maging maingat. Delikado si Gino Santillan. Alam ko, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko nahahayaang may masaktan pa. Ngunit habang nagpaplano sila para sa paghaharap kay Gino Santillan, may isang balita ang sumuntok sa kanila. Isang headline sa TV News. Isang malaking larawan ni Marco de Leon, gold digger at manloloko.
Asawa ng reyna enjang negosyo binulsa ang kayamanan? Ang news anchor ay nagdedetalye tungkol sa mga alegasyon. May mga bagong impormasyon na lumabas tungkol kay Ginoong Marco de Leon, ang bagong asawa ng kilalang Doña Elegancia Ramirez Vargas. Ayon sa isang confidential source, si De Leon ay isang oportunista na pinakasalan lamang si Doña Elena para sa kanyang kayamanan. Mayroon din daw siyang mga illegal na transaksyon na kinasangkutan at sinisiraan niya ang isang kilalang negosyante. Naramdaman ni Marco ang matinding sakit. Ito na nga, ang huling plano ni Gino, sirain ang kanyang reputasyon, sirain ang kanyang pangalan, ilagay siya sa ilalim ng spotlight ng kahihiyan. Hindi, bulong ni Marco habang nakatitig sa TV. Hindi ito totoo. Tiningnan siya ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Si Gino, ang kanyang career, ang kanyang pangarap na maging isang abogado, ang kanyang dangal, lahat ay nakataya, ang lahat ay tila nawala. Hindi lang ang ebidensya ang nawala, kundi maging ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay naging isang kaaway ng publiko, isang manloloko. Ang kanyang mundo ay gumuho muli. Sa pagkakataong ito, mas masakit kaysa kailanman. Tumigil ang mundo ni Elena nang makita niya ang balita sa telebisyon. Ang mukha ni Marco na may mga pasaparin mula sa pambubugbog ay nakalatag sa screen na may malalaking salita, gold digger at manloloko. Ang mga paratang ay kumalat na parang apoy, sinisira ang reputasyon ng lalaking unti-unti nang nagbabago ng kanyang pananaw. Naramdaman niya ang matinding galit, hindi para kay Marco, kundi para kay Gino Santillan. Hindi, bulong ni Elena, ang kanyang kamao ay nakakuyom. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi niya hahayaang sirain ni Gino si Marco. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pambubugbog kay Marco ay muling sumirit sa kanyang puso. Humarap siya kay Marco na nakaupo pa rin, tulala sa telebisyon. Hindi tayo hahayaang masira ni Gino, Marco. Lalaban tayo. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya at pagod. Paano po? Sinira na niya ang pangalan ko. Sino ang maniniwala sa akin? Ako, matigas na sabi ni Elena. Ako ang maniniwala sa iyo at tutulungan kitang makuha ang katarungan. Kinamayan ni Elena si Benjo na agad namang sumagot. Doña Elena, handa po kami. Kaso, kailangan natin ng matinding laban. Si Gino Santillan ay may impluensya. Mayroon din ako, malamig na sabi ni Elena. At ngayon, gagamitin ko ito para sa tama. Hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Kinabukasan, nagulantang ang buong mundo ng negosyo at media. Nag-organisa si Elena ng isang biglaang press conference sa Grand Ballroom ng isa sa kanyang mga hotel. Ang mga reporter ay dumagsa, inaasahan na si Elena ay magbibigay ng pahayag tungkol sa mga aligasyon laban kay Marco. Ngunit ang kanilang narinig ay higit pa sa kanilang inaasahan. Nakatayo si Elena sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Sa kanyang tabi, nakatayo si Marco na may mga pasa pa rin ngunit may matinding tapang sa kanyang mga mata, at si Benjo. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng autoridad. Marahil ay nababalitaan niyo na ang mga aligasyon laban sa aking asawa, si Ginoong Marco de Leon. Nagsimulang magbulungan ng mga reporter. Ang mga aligasyon na iyon ay hindi totoo, patuloy ni Elena, na nagdulot ng pagkabigla sa mga mamamahayag. Sa katunayan, ang taong nagkakalat ng mga kasinungalingan na iyon at ang tunay na may kagagawan ng lahat ng trahedya sa aking buhay ay walang iba kundi si Gino Santillan. Isang collective gasp ang narinig mula sa mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay nagmistulang fireworks. Si Gino Santillan, ang utak ng isang komplikadong iskema ng money laundering na gumamit sa kumpanya ng aking yumaong asawa, si Don Eduardo Ramirez,
Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay matigas at puno ng galit. Siya rin ang nagbalangkas para masisi ang ama ni Marco, si Ginoong Ricardo de Leon, na isang tapat na accountant at ang pinakamatindi sa lahat. Mayroon kaming matibay na ebidensya na si Gino Santillan ang may kinalaman sa pagkamatay ng aking asawa, si Don Eduardo. Ipinakita ni Elena ang mga kopya ng mga email, ang mga financial reports na nagdedetalye ng mga illegal na transaksyon at isang kopya ng transcription ng audio recording na nakuha niya mula sa USB. Ipinakita niya ang lahat. Sa loob ng mahabang panahon, nabulag ako ng aking galit at hinanakit. Pinaniwalaan ko ang mga kasinungalingan ni Gino Santillan, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay lumambot habang tumitingin kay Marco. Ngunit ngayon, nalaman ko ang katotohanan at handa kaming lumaban para sa katarungan. Nagulantang ang publiko. Ang dating matigas na Doña Elena ay nagpapakita ng isang bagong pagkatao, isang taong lumalaban para sa katotohanan, hindi para sa paghihiganti. Ang imahe ni Marco bilang gold digger ay biglang napalitan ng isang biktima ng isang malaking konspirasyon. Ang kaso ni Gino Santillan ay naging headline. Ang bawat pahayagan, bawat news channel ay nagdedetalye ng mga kaganapan. Ang media frenzy ay walang humpay. Sa loob ng courtroom, ang tensyon ay napakakapal. Si Marco, sa kabila ng kanyang mga sugat at pangkalahatang pagod, ay nagpapakita ng matinding tapang at talino. Sa tulong ni Benjo, iniharap niya ang kanyang kaso laban kay Gino Santillan. Si Gino Santillan, na nakaupo sa defendant's table, ay nagpakita ng isang ngiting mapanlinlang, tila sigurado na hindi siya masisira. Ngunit sa bawat ebidensyang inilalabas ni Marco, ang ngiting iyon ay unti-unting nawawala. Ang prosecution ay magpapakita ng ebidensya, Your Honor, na si Gino Santillan ang utak ng isang malawakang iskema ng money laundering na kung saan ay ginamit niya ang kumpanya ni Don Eduardo Ramirez. Mayroon din kaming ebidensya na siya ang nagbalangkas para masisi ang ama ng aking kliyente, si Ginoong Ricardo de Leon, at ang pinakamalala sa lahat, mayroon kaming matibay na ebidensya na siya ang may kinalaman sa pagkamatay ni Don Eduardo Ramirez, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng kapangyarihan sa kabila ng kanyang pagod. Iniharap ni Marco ang mga financial reports, ang mga email at ang audio recording. Ang bawat ebidensya ay nagpatong-patong, nagbubuo ng isang malinaw na larawan ng krimen ni Gino. Ang ama ko po ay hindi isang manloloko, Your Honor. Siya po ay isang biktima at kami po ay nandito para humingi ng katarungan para sa kanya at para na rin po kay Don Eduardo, matigas na sabi ni Marco. Ang mga testigo ay sunod-sunod na lumabas. Mga empleyado ng kumpanya, mga eksperto sa forensics na nagpatunay sa pagiging peke ng pirma ni Mang Ricardo at maging si Ate Mila na nagpatunay sa mga lihim na tawag at ang USB drive. At pagkatapos, dumating ang pagkakataon ni Elena. Ang kanyang paglabas sa witness stand ay nagdulot ng katahimikan sa courtroom. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ngunit ang kanyang presensya ay malakas at puno ng dignidad. Doña Elena, maaari mo po bang isalaysay sa korte ang inyong koneksyon kay Gino Santillan? Tanong ng piskal. Si Gino Santillan ay ang pinagkakatiwalaan kong kaibigan at business partner ng aking yumaong asawa. Siya ang taong lumapit sa akin pagkatapos ng pagkamatay ni Eduardo at siya ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa pagkasira ng aming kumpanya at ang sinasabing pagkakasangkot ni Ginoong Ricardo de Leon, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At ano po ang ginawa ninyo sa impormasyong iyan, Doña Elena? Nabulag ako ng galit, nabulag ako ng sakit,
sabi ni Elena, tumitingin kay Gino. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para makapaghiganti. At ang pagpapakasal kay Ginoong Marco de Leon ay bahagi ng aking plano ng paghihiganti. Akala ko siya at ang kanyang pamilya ang dapat magbayad sa kasalanan ng kanyang ama. Nagulantang ang courtroom. Ito ang unang pagkakataon na umamin si Elena sa publiko tungkol sa kanyang tunay na motibo sa pagpapakasal kay Marco. Ngunit, Doña Elena, ano ang nagpabago sa inyong isip? Tanong ng piskal. Tumingin si Elena kay Marco. Ang kanyang mga mata ay lumambot at sa isang sandali nawala ang lahat ng kanyang pagiging matigas. Ang katotohanan at ang kabaitan ni Marco. Ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang katotohanan kahit pa nasa panganib ang buhay niya. Ginawa niya akong makita ang aking pagkakamali na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdadala ng kapayapaan, na ang pagpapatawad at pag-ibig ang tanging daan. Ang mga salita ni Elena ay nagdulot ng luha sa mata ng ilang nanonood. Hindi lang ito isang pahayag sa korte. Ito ay isang pag-amin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pinilit ni Gino Santillan na manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay unti-unting bumagsak. Sa huli, matapos ang isang linggong pagdinig, ipinahayag ng hukom ang hatol, guilty. Si Gino Santillan ay napatunayang nagkasala sa money laundering, estafa at may kinalaman sa pagkamatay ni Don Eduardo Ramirez. Siya ay agad na inaresto at dinala sa bilangguan. Si Marco de Leon ay opisyal na inabsuelto sa lahat ng kaso. Ang kanyang ama, si Mang Ricardo de Leon, ay pinawalang sala. Ang katarungan ay nananaig. Sa labas ng courtroom, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Ginoong de Leon, ano po ang nararamdaman ninyo ngayon? Masaya po ako na sa wakas ay nabigyan ng katarungan ang ama ko at ang katotohanan ay nananaig, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat po kay Doña Elena at kay Attorney Benjo sa kanilang tulong. Tiningnan ni Marco si Elena. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit ay tila naglaho. Ang natira ay paghanga at isang kakaibang pagmamahal na unti-unting umusbong sa gitna ng kanilang mga trahedya. Doña Elena, pagkatapos ng lahat ng ito, ano po ang hinaharap ng inyong kasal kay Ginoong Marco de Leon? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Elena kay Marco at ngumiti. Isang ngiting totoo na umabot sa kanyang mga mata. Ang aming kasal ay nagsimula sa isang kasinungalingan at paghihiganti. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakakita kami ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o kapangyarihan. Marco, tawag ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Matagal na akong nabubuhay sa dilim ng galit at hinala. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, ngunit mahal kita. Nagulat si Marco. Hindi niya inasahan ang pag-amin ni Elena sa harap ng lahat. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ngunit sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman niya, mayroon pa ring gulo sa kanyang isip. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa paghihiganti. Ang kanilang mga pamilya ay nagkasalubong sa gitna ng trahedya. Posible nga ba na magkaroon ng tunay na pag-ibig mula sa ganoong mapait na simula? Naramdaman niya ang init ng kamay ni Elena sa kanyang kamay. Ang pag-asa ay nandyan, ngunit ang takot ay nanatili pa rin. Hindi niya alam kung paano sila magpapatuloy. Hindi niya alam kung kaya niyang kalimutan ang lahat ng sakit. Ang nakaraan ay masyadong mabigat. Ang mga salita ni Elena, mahal kita, ay umalingaw sa isipan ni Marco habang nakatayo siya sa labas ng courtroom. Ang flash ng mga kamera ay humupa na, ang mga reporter ay nagsialisan na, ngunit ang bigat ng mga pangyayari,
Ang matagal ng galit na unti-unting lumisan ay tila bumalik. May ngiti sa labi ni Elena, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-asa na hindi niya masagot sa ngayon. Mahal niya nga ba si Elena? O isang pagkalito lamang sa damdamin ang nararamdaman niya matapos ang lahat ng ito? Ang kanilang kasal ay nagsimula sa paghihiganti. Ang kanyang ama ay nabilanggo dahil sa kasinungalingan. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya, ang pagiging instrumento ng paghihiganti ni Elena ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. "Marco," tawag ni Elena, ang boses ay malumanay, tila nababasa ang kanyang pag-aalangan. "Kailangan ko po ng oras, Doña Elena," mahina niyang sagot, hindi makatingin sa mga mata nito. "Marami po kasing nangyari." Naintindihan ni Elena. Nakita niya ang bigat sa mga mata ni Marco. "Naiintindihan ko, bibigyan kita ng lahat ng oras na kailangan mo." Sa kabila ng kanyang pagkalito, nakaramdam si Marco ng ginhawa sa mga salita ni Elena. Hindi siya pinipilit, hindi siya minamadali. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na kalayaan sa kanilang relasyon. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Marco sa kanyang nanay at kapatid na si Ella. Ang bahay nila, na halos mawala, ay naisaayos na at may sapat na silang pera para makapagpatuloy ng buhay. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Marco ay ang makita ang ngiti sa mukha ng kanyang ama, si Mang Ricardo, na nakalabas na ng bilangguan. "Ama," yakap ni Marco sa kanyang ama. Ang kanilang pagkakayakap ay puno ng matinding emosyon, ginhawa, pagmamahal at pagpapatawad. "Marco, anak ko, maraming salamat," sabi ni Mang Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. "Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo." Umupo sila sa kanilang maliit na sala. Ikinuwento ni Marco ang lahat sa kanyang ama, ang pagpapakasal kay Elena, ang paghahanap ng katotohanan, ang pagkadiskubre sa kasamaan ni Gino Santillan, at ang naging desisyon ni Elena na makipagtulungan para sa katarungan. Nakikinig lang si Mang Ricardo, tahimik. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. "Anak, ang galit ay mabigat na pasanin," panimula ni Mang Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng karunungan. "Hindi ka makakapagpatuloy kung mananatili ang galit sa puso mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo, para makalaya ka." Naguluhan si Marco. "Pero ama, ang lahat ng ginawa nila sa atin, sa iyo. Paano ko po kayang kalimutan iyon?" "Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, anak," sabi ni Mang Ricardo. "Ang kailangan mo ay tanggapin na nangyari ito, tanggapin na nagkamali sila, at tanggapin na may kakayahan kang magpatawad." Tiningnan ni Mang Ricardo ang kanyang anak. "Si Doña Elena, alam kong mahirap, pero nakita mo ang pagbabago niya. Nakita mo ang sinseridad niya. Ang pagpapatawad ay nagbubukas ng pintuan sa kapayapaan. At minsan, sa pag-ibig, ang mga salita ng kanyang ama ay tumatak sa kanyang isip. Ang pagpapatawad hindi lang para kay Elena, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pagtanggap ng kasal, ang pagpapatawad sa kanyang sarili sa pakiramdam ng galit." Habang si Marco ay pinag-iisipan ang mga salita ng kanyang ama, si Elena naman ay abala sa pagpapakita ng kanyang tunay na pagbabago. Matapos ang kaso ni Gino Santillan, hindi na siya nagpakita ng paghihiganti. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman at impluwensya para sa isang mas marangal na layunin. Nag-organisa siya ng isang malaking kaganapan sa isang sikat na convention center. Ipinahayag niya sa publiko ang pagtatatag ng Ramirez Vargas Legal Aid Foundation, isang pundasyon na magbibigay ng libreng legal assistance sa mga mahihirap, sa mga biktima ng kawalan ng katarungan, at sa mga taong walang boses. Sa loob ng mahabang panahon, nabulag ako ng paghihiganti. Ngunit ngayon, nakita ko ang liwanag, sabi ni Elena sa kanyang pahayag. Ang tunay na katarungan ay hindi nakukuha sa paghihiganti. Nakukuha ito
sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng boses sa mga walang boses, sa paglilingkod sa bayan. Ang mga salita ni Elena ay sinalubong ng palakpakan. Nakita ng publiko ang kanyang tunay na pagbabago. Hindi na siya ang malamig at mayabang na Doña Elegancia, kundi isang babaeng may puso na handang gamitin ang kanyang yaman para sa ikabubuti ng nakararami. Lihim na naroon si Marco, nakikinig sa pahayag ni Elena. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang tunay na pagbabago na kanyang ipinapakita. Hindi ito pakitang tao, ito ay tunay. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso. Ito ang Elena na kailangan niya, hindi ang Donya na puno ng paghihiganti, kundi ang Elena na puno ng pag-asa at pagmamahal. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Marco sa mansyon. Ang mansyon na dating naging bilangguan para sa kanya, ngayon ay tila nagbago ang anyo. May buhay, may init. Naglalakad siya sa garden, sa lugar kung saan niya madalas pinag-aaralan ang mga papeles ni Don Eduardo. Doon niya nakita si Elena, nakaupo sa parehong bangko. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Marco, tawag ni Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Nakita ko po ang ginawa ninyo sa foundation, Doña Elena, sabi ni Marco. Napakagandang proyekto po niyan. Salamat, Marco, ngumiti si Elena. Ito ang tanging paraan para makapagsimula akong muli, para makabawi ako sa lahat ng aking pagkakamali. Huminga si Marco ng malalim. Ito na ang oras. Doña Elena, panimula ni Marco. Noon, pumasok po ako sa kasal na ito dahil sa pangangailangan, sa galit at sa paghihiganti. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko po ang ibang Elena. Tumingin siya sa mga mata ni Elena. Nakita ko po ang isang babaeng nasaktan, isang babaeng nagmahal ng totoo ngunit niloko. Isang babaeng sa kabila ng lahat ng sakit ay handang magbago, handang magpatawad, at handang magmahal muli. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Elena. Hindi ko po akalain na mangyayari ito, patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Pero sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin, nahanap ko po ang isang bagay na hindi ko inakala. Hindi ito nagsimula sa pag-ibig, pero naniniwala ako na matatapos ito sa pag-ibig. Inabot ni Marco ang kamay ni Elena. Pinapatawad ko po kayo, Doña Elena, sa lahat ng sakit na naidulot ninyo, at pinapatawad ko rin po ang sarili ko sa lahat ng galit at hinanakit na kinimkim ko. At, dagdag ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Handa po akong subukan. Handa po akong magmahal kung handa rin po kayo. Ang mga luha ni Elena ay tuloy-tuloy na bumuhos. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Salamat, Marco. Salamat, mahal na mahal kita. Sa kanilang pagkakayakap, naramdaman ni Marco ang kapayapaan, ang galit, ang sakit, ang lahat ng negatibong emosyon ay tila nawala. Napalitan ito ng pagmamahal. Isang pagmamahal na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matibay. Lumipas ang mga taon. Si Marco at Elena ay naging isang powerhouse couple. Si Marco ay nagtapos ng abogasya at naging isang respetadong abogado na naglilingkod sa Ramirez Vargas Legal Aid Foundation. Ginamit niya ang kanyang talino at ang kanyang karanasan para tulungan ang mga taong nangangailangan. Si Elena naman, sa tulong ni Marco, ay patuloy na pinalawak ang kanyang mga philanthropic efforts. Ang kanyang pangalan ay hindi na nauugnay sa paghihiganti, kundi sa pagmamalasakit at paglilingkod. Ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon, isang patunay na kahit ang pinakamadilim na simula ay maaaring magbunga ng pinakamaliwanag na pagtatapos. Na ang pagpapatawad ay hindi lang nagpapalaya sa taong nagkamali, kundi pati na rin sa taong nagpatawad. At na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa kung paano ito nagsimula, kundi sa kung paano ito nagtatapos sa pag-asa, pagmamahal at kapayapaan. Sa isang sulyap sa lumang larawan ni Don Eduardo sa kanilang mansyon,
nakita ni Elena ang isang ngiti. Hindi na ito ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng pagtanggap at kapayapaan. Nakatayo si Marco at Elena sa kanilang balkonahe, magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng mga kulay orange, violet at pula na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. "Mahal kita, Marco," bulong ni Elena habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. "Mahal din kita, Elena," sagot ni Marco. At sa wakas ay naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kalayaan mula sa galit, ang kalayaan mula sa nakaraan, at ang kalayaan na magmahal ng buong puso. Ang kanilang kwento ay isang patunay. Ang pagpapatawad ang pinakamataas na porma ng pag-ibig at ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento nina Marco at Elena. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa bawat oras na inyong iginugol sa pakikinig ng kwentong ito. Isang karangalan at kaligayahan para sa akin bilang inyong manunulat ang ibahagi ang bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang bawat emosyon ni Marco at Elena, ang kanilang sakit, pagkalito, pag-asa, at sa huli, ang kanilang pagmamahalan. Ang paglikha ng kanilang mundo ay puno ng hamon, ngunit higit sa lahat, ito ay puno ng pagmamahal. Sana sa pamamagitan ng kanilang kwento ay nakita ninyo ang walang hanggang kapangyarihan ng pagpapatawad, na ang galit ay maaaring makabubulag, ngunit ang pag-ibig at pag-unawa ang magbubukas ng daan patungo sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Naway maging inspirasyon ito sa inyong mga puso na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin, ang inyong mga aral na napulot at kung paano hinawakan ng kwentong ito ang inyong mga puso. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Maraming salamat muli. At hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig, Hizadizik Jonebad.